Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Bago tayo magsimula, nais ko lang pong ulitin ang ating paanyaya sa ating mga viewers, sa ating mga manonood ng ating mga vlogs na ilo-launch na natin soon. Maaaring sa susunod nating vlog magsimula na tayo, or dito pwede na tayo magsimula yung tinatawag nating inbound insights, kung saan meron kayong pagkakataon, palagi naman kayo may pagkakataon na mag-comment, maglagay ng mga comment ninyo, mga saloobin ninyo, mga insights ninyo, kaya inbound insights ang tawag, Maglagay ng inyong mga komento diyan sa ibaba ng ating video sa comment section tungkol doon sa topic na pinag-uusapan natin, or meron bukod diyan, meron din tayong mga questions na pwede niyo sagutin. Okay? Kukunin natin ang mga opinion ninyo, mga comments niyo tungkol doon sa tanong na 'yon, At mamimili tayo ng mga pinakamagandang mga comments, best comments na atin namang i-feature at babasahin sa mga susunod pa nating mga vlogs, or maaaring meron tayong hiwalay na vlog, dedicated lang para sa pagbabasa ng mga comments, Either way, either i-incorporate natin doon sa susunod na vlog natin, or magkakaroon tayo ng hiwalay na vlog. Basta abangan nyo po mga kababayan, Alright? So, sali kayo mga kababayan, para meron tayong, kumbaga sinatawag nating interaction. Sali kayo, mag-comment kayo dito sa ating YouTube channel, sa ating mga videos, na ating binibigyan ng halaga rin naman, Binabasa ko yan mga kababayan, So, sali na po dun sa mga gusto mag-comment. Basta i-indicate naman natin, sasabihin naman natin kung saan kayo magko-comment at saan natin kukunin yung comment niyo para masubaybayan. Baka kasi naman mag-comment kayo yung mga nakaraang video pa na matagal ng 19 kopong-kopong, hindi na natin ma-retrieve yun, Bibigyan po namin kayo ng signos or kung saan natin ilalagay yung question, or saan kayo magko-comment na vlog para makuha natin. Malay nyo, makuha kayo. I-feature natin sa mga susunod nating vlogs at sa mga susunod nating mga vlogs, at saka or meron tayong hiwalay na dedicated vlog for comment readings. Okay? Yan po yung tinatawag nating inbound insights. Ayan. Okay? Okay, tuloy na tayo dito sa ating pag-uusapan ngayon, yung other bracket ng quarterfinals ng PBA, itong Meralco Bolts versus San Miguel Beermen, at itong Converge Fiber Xers laban dito sa Barangay Ginebra Gin Kings. Alright, okay. Simulan naman na natin itong San Miguel Beermen versus Meralco Bolts. At still, ang pinaka malaking question lang naman dito pagkalaban mo ang San Miguel, how will you stop Junmar Fajardo? Ayan, how will you stop Junmar Fajardo? Okay? Iyan ang palaging tanong ng mga kalaban ng mga ng San Miguel Beermen, At hindi mapigilan. Hindi mo mapipigilan, hindi mo mahihinto. Gagawa at gagawa pa rin siya ng puntos kahit papano. Magkakaroon pa rin siya ng double figure. Okay? So, anong dapat mong gawin? Okay? So, ang isa sa pwedeng magagawa mo, ito medyo sasagutin na natin, is pagurin si Junmar Fajardo. Both on offense and defense. Depensa, pahirapan. Okay? Tapos, sa opensa ng kalaban, kaya depensa sila. Ginagawa ng mga teams dyan, tinatakbuhan pag may malaki. Okay? So, fast break points ang sagot dyan. Sinasagot nila or ginagamit nila para pagurin
yung mga sentro, yung mga malalaki ng ibang team, no? Yan. So, isa sa mga keys to winning ng Meralco is pwede nilang gawin yun, ano? Bilisan nila yung laro, pagurin nila si Junmar Fajardo para pagkadating sa depensa, no, hindi makaagapay, pagdating sa opensa, pagod na rin dahil didepensa pa siya, no? Opensa, pagdating doon sa front court ng San Miguel, mabawas na rin yung strength na, yung lakas niya, no? Dahil dumepensa siya ng matindi doon sa kabila or tumakbo siya, no? So papagurin mo, no? Yan. So, ano ang maganda rito sa San Miguel Beermen, ano? Yung perimeter shooting and inside points nila. Lately, ang kanilang percentage is 54.8%. Napakataas ito, mga kabayan. Combine na yun ang inside points at saka perimeter shooting, ano? Okay. At samantalang itong Meralco defense-oriented ang laro, ano? They have limited their opponents lately to an average of 83.3 points per game. So, good news ito para sa Meralco. Kasi itong San Miguel, ang laruan ito, mga kababayan, nananalo sila kapag high-scoring ball game. Okay? Maabot, lumalagpas ng hundreds. No? Pero pag nalimitahan mo sila, double digits lang, mga 90, basta hindi maabot ng 90 or 100, mga 80 plus, malamang mananalo ka sa laro. Okay? So, titingnan natin ano ang mas iiral dito sa dalawang brand ng laro ng dalawang teams na to. Meralco, defensive-oriented o offense na para sa SMB, sa San Miguel Beermen. Okay? Alright. So, isa pa rito nung previous, I should say, previous meeting nila, ito yung anniversary game ng PBA. Natatandaan nyo ba nung nagsuot sila ng retro jerseys, ano? Nanguna sa kampanya ng San Miguel Beermen itong si Junmar Fajardo at saka si CJ Perez. Ito pang isang sakit ng ulo, no? Hindi lang si Junmar Fajardo, nagfo-flourish na rin ang scoring nitong si CJ Perez, ano? At sila ay nag-combine ng 57 points in an 110-98 win over Meralco sa eliminations. Okay? Dalawang players pa lang yan, 57 points. Halos kalahati na. Okay? Lagpas kalahati dahil 110 lagpas kalahati. Okay? Ng puntos, total points ng San Miguel Beermen doon pa lang sa dalawang tao. Okay? So, paano mo mapipigilan ang laro ng San Miguel Beermen kung ganito nakagaling itong dalawang ito? Okay? Tapos meron ka pang suporta sa bench. Okay? Pagka pumutok pa yung bench mo, wala na. Okay? All out scoring na yun, no? At halos sigurado ng panalo sila, no? Okay. Shooting percentage, nabanggit natin kanina, overall 54.8, pero doon sa larong niyon alone 64.8% field goals, 2-point shooting. 2-point shooting pa lang 'yon, ha. Hindi pa total field goal 'yon. 2-point shots lang 'yon, ano? Okay? At ang Meralco, kaya sila natalo rito, yung 3-point shooting nila ang maalat. 3 out of 24, 12.5% lang. Okay? So, medyo minalas sila doon sa 3-point shooting nila, no? Okay. Now, sino ang mga titingnan natin dito sa San Miguel Beermen na mga players at saka Meralco na maaaring makapagbigay ng contributions, ano? Well, constants na ito si CJ Perez at Junmar Fajardo, no? So, ang titingnan na lang natin is yung bench support. Okay? You have Don Troliano. Lately, ang ganda ng laro ni Don Troliano. Double figures ang kanyang point production. So, maganda rin ang contribution niya at off the bench, no? At ako personally, hinihintay ko na lang din kasing pumutok ang laro. Di ko alam kung baka hindi lang siya consistent or baka hindi lang siya masyado pinapasok.
Pero naghihintay ako ng malaking pasabog na laro dito sa dalawang gwardiya ng San Miguel na si Wami Chongson at saka si Jericho Cruz. Si Jericho Cruz matagal-tagal nang hindi pumuputok ang laro nito no? Si Wami Chongson din ganun. May capable tong si Wami Chongson dahil star player to dati ng Terra Firma Jeep. So capable siyang makapuntos ng malaki, no? So iniintay ko lang ito, sana makita natin itong si Wami Chongson at saka si Jericho Cruz na magkaroon ng breakout game, sabi nga nila, no? Alright? Ngayon, isa pang tignan dapat ng Meralco rito ay yung rebounding. Lately, ito si Junmar Fajardo, talagang dinodomina ang rebounds, ano? Okay? So, they have to solve that problem, yung rebounding nila. Although nandiyan si Raymond Almasan, okay? Kaya lang na ano sila na iisahan sila. Okay, lalo na sa offensive rebounds. Mintes, kuha ng mintes, follow up. Yan ang laro ni Junmar Fajardo. Paano mo iba-box out yung mama? Okay? Kasi kung makikita mo nga naman sa laro, pinipilit niya sa loob, no? Kahit masikip, kahit hindi po pwede, pipilit pa rin sa loob. Nagmimintis tuloy yung kanya mga drives. Although kung minsan nag-pay off naman, pumapasok naman yung kanya mga layouts, pero kadalasan in heavy traffic, basta maipilit lang niya. Okay? O di ka, titira siya sa labas, na pag wala ng oras, mauubos na yung shot clock. No? Talagang uubusin niya yung shot clock at wala na silang opportunity para makascore, ano? Yan. Yun ang isa sa mga nakikita kong disadvantage kay CJ Perez. Okay? Etong Meralco naman, nandiyan pa rin si Newsam, Banquero, si Quinto at saka si CJ Cancino. Ito yung mga players sa titingnan natin na binibigyan natin ng premium para bigay ng contributions. Malaking contributions dito sa Meralco. Okay? Matindi rito yung pick and roll play ng Meralco na magpupuwersa kay Junmar, bukod sa pagod na, ilalabas mo pa siya doon sa comfort zone niya sa loob. No? Pagka-opensa ng Meralco, siyempre, ilalabas mo yung sentro para malumuwag sa loob. Okay? Magkakaroon ngayon ng opportunity itong mga gwardiya ng Meralco para makapag-drive, pumasok sa loob. Yan, to penetrate inside. Okay? So, yan ang isa sa mga ginagawa ng Meralco. Okay? At patuloy natin nakikita sa kanilang laro kapag merong malaki silang kalaban. Ano? So, let's see. Kung i-continue pa rin nila itong laro ng pick and roll, for Junmar Fajardo to go out, para lumabas siya, para sundan niya yung tao niya, yung binabantayan niya. Luluwag ngayon sa loob. Okay? Ngayon, punta tayo ngayon dito sa Converge Barangay Ginebra. Best defense in the league. Okay? Para dito sa Barangay Ginebra, 82.4 points allowed per game. Okay? Number 1 sila sa depensa. Okay? Yan. Samantalang itong Converge, okay, maganda-ganda rin ang defense ito. 90.7 points per game allowed. So, yan. So, yan ang mga aabangan natin dito sa Barangay Ginebra Converge depensahan. Ayan. So, na lang, magkakatalo na lang sa brand ng opensa o anong klaseng opensa ang ilalabas ng dalawang teams na to. Of course, for Barangay Ginebra, you have still Japet Aguilar, si Malonzo, si Scotty Thompson, at si AJ Abarientos. Although ang comment ko lang kay AJ Abarientos, minsan inconsistent siya. Okay? Maganda laro, hindi maganda. Maganda laro, hindi maganda. So, yun ang isa sa mga comments ko kay AJ Abarientos. Magaling siya. Okay? Pero ang suggestion ko, pagka medyo inaalat sa opensa, dinadaan naman niya, binabawi naman niya sa assist, sa pag-distribute ng bola. After all, guardia siya, So, doon na niya, pumupuntos din naman, Yan. So, sa mga magandang pasa, magaling siyang pumasa. Okay? Si AJ Abarientos. Ngayon, isa sa mga titingnan din natin na maaaring makapag-contribute dito, kumbaga yung X factor, itong si Jason David. Kamakailan itong si Jason David nakapag
nung kalaban nila yung Converge, okay, nalimitahan niya si Stockton at saka si Winston, no, to only a combined 12 points. Okay? 18.2% field goal percentage. So, sa depensa, pag neutralize na mga perimeter threats, no, katulad ng Converge, maaasahan itong si Jason David. Sa maaring sa score sheet hindi siya lumalabas, no, pero sa intangible, sa hustle play, okay siya. Okay? So titingnan natin kung, well, pinapasok naman siya ni Coach Tim Cone, ano? So titingnan natin kung ano ang magiging kanyang role dito sa playoffs, ano? Pero isa sa mga palagay ko, no, malaking amay ko contribute ay itong si Jason David, lalo na sa depensa. Okay? Now, isa Converge naman, andyan naman si J&J, yung dalawang malalaki. Yung Justin and Justin, yung si Aranya at si Baltasar, Stockton and Winston. Kaya lang ang maganda rito dapat ma-brush up nila ay itong supporting cast nila. Kailangan nila ng contribution galing sa bench, sa second stringers nila. Okay? At isa sa mga nakikita natin ito si JL De Los Santos. Okay? Laro nila against San Miguel Beermen, maganda ang kanyang pinuntos, ano? 13 points with 65.8% field goal percentage. Okay? At he had a role of a ball facilitator, ano? Nag-ano siya, nagdi-distribute ng bola ng maganda, no? Katunayan niyan, yung assist per game po niya 3.3 per game. Okay? So, maganda-ganda na rin to, no? Okay? So, makikita natin na nakikita niya kung saan dapat ilagay yung bola para libreng maka-score yung kanyang mga teammates. Katulad ng mga constants na binigay ko na nga sa inyo. Si J&J, si Stockton, at saka si Winston, no? Nakikita niya kung saan yung magandang pwesto ng mga kakampi niya. Okay? So, ball facilitator siya, mga kababayan, ano? So, ito yung mga maiko-contribute niya, no? Para makausad itong Converge laban dito sa Barangay Ginebra na may twice to beat advantage, no? Alright. Pero no previous, titingnan natin, ang katunayan nga, sabi ko sa inyo, defense-oriented itong dalawang teams na to. Both struggled sa provincial game yata to, sa Pampanga kung di ako nagkakamali. Oo, Baltasar at saka si Aguilar, ano? Sa Pampanga yata ang laro nito, no? Okay? Both struggled. Hirap silang umiscore. Okay? Pero bandang huli, umangat ang laro ng Barangay Ginebra. Pero ang score, tignan nyo mga kababayan, 85-66 ang baba ng score. Pagka mababa ang score, mga kababayan, at merong lalabas na team na aalagwa, malamang yan ang Ginebra. Kasi mas marami silang offensive weapons kaysa sa Converge. Okay? Nawala pa sa Converge itong si Jordan Heading. At ito, gusto ko rin pag-usapan ito, no? Kung kailan maglalaro ito si Mikey Williams para dito sa Converge, ano? Abangan nyo yan, mga kabayan. Titingnan muna natin mga circumstances kung ano ba ang kapalaran nitong Converge dito sa player na kinuha nila na nagangalang Mikey Williams. Okay? At any rate, si Japet Aguilar ay umiscore ng 23 points, 10 rebounds, 68.8% field goal percentage sa laro nila kontra Converge dati sa Pampanga. Alright? So, tingnan natin kung sinong makakatakas, no? Sinong opensa, kaninong opensa, ang makakatakas sa depensa ng dalawang teams na to, Barangay Ginebra versus Converge Fiber Xers. Ulitin natin yung tanong natin kung saan tayo kukuha ng mga comments. So hanggang dito na lang po muna siguro mga kababayan, hanggang sa susunod po nating video vlog, okay, or vlog, at sa inyo mga comments, lagay nyo lang dito sa ating sa ibaba ng ating comments video sa comment section, mga kababayan.
Maraming salamat po sa panonood po ninyo at magandang araw sa inyo lahat.